Hello po sa inyong lahat. Ngayon po, nasa Pilipinas po tayo ngayon. Sa likuran ko, makikita nyo po yung aming farm. So, napakainit na po ngayon dito sa Pilipinas. Anyway, ang pag-uusapan natin sa video na ito is yung regarding sa yoncha or annual leave na tinatawag nila sa South Korea. Kapag po kasi OFW ka or manggagawa ka sa South Korea at nakapagtrabaho ka sa isang company ng 1 year, after 1 year mo sa pagtatrabaho sa company, magkakaroon ka po ng yoncha o yung 15 days na annual leave. Question ng mga karamihan nating OFW sa South Korea, paano nga ba ginagamit yung yoncha or annual leave? Kapag po halimbawa kayo ay magbabakasyon, halimbawa magbabakasyon kayo sa Pilipinas at meron kayong 15 days na annual leave, kailangan nyo pong kausapin yung employer ninyo na nais ninyong gamitin yung 15 days na annual leave ninyo. Kapag pinayagan po kayo ng employer ninyo na gamitin yung yoncha ninyo, ibig sabihin po niyan, habang nagbabakasyon kayo sa Pilipinas ng 15 days, bayad po yung 15 days. So, yung sahod mo po ay kumpleto pa rin. Pero halimbawa, meron kang 15 days na annual leave, kaya lang, ang sabi ng employer mo, 10 days lamang ang ipapagamit sa'yo. Ibig sabihin po nun, sa 15 days na leave mo sa Pilipinas, 10 days lamang po yung bayad, yung 5 days po, bawas po yun sa sahod ninyo. Kung halimbawa po 10 days lang po yung pinagamit sa inyo ng employer ninyo, meron po siyang dapat na bayaran na 5 days na annual leave kasi hindi mo po siya nagamit. Pero halimbawa kung pinapagamit ng employer ninyo yung annual leave ninyo pero ayaw nyo po siyang gamitin hanggang sa matapos yung taon, hindi po babayaran ng employer ninyo yung annual leave ninyo dahil hindi mo po siya ginamit. Sana clear po yan sa atin. Kapag ginamit ninyo yung annual leave po ninyo, bayad po yan ng employer. So hindi po niya dapat bawasan yung sahod ninyo. Anyong.